Kagulat World, hindi lang basta panalo ang naitala ni Alexandra Alex Ala sa 2025 Southeast Asian Games. Ito ay isang laban na puno ng tensyon, kontrobersya at matinding pressure sa mismong teritoryo ng host nation. Sa finals ng women's singles tennis sa Thailand, hinarap ng 20 anyos na Filipina ang local favorite na si Mananchaya Sawangkaew sa harap ng partisan crowd at umpisa pa lamang ng laban ay dala-dala na niya ang mabigat na expectation bilang top seed at pambansang pag-asa sa tennis. Sa mismong laro, hindi naging madali ang tagpo para kay Ala. May ilang pagkakataon na baka naapektuhan ang laro dahil sa questionable line calls at officiating na pabor sa kalaban. At napilitan pang humingi ng replay o palitan ng linesman dahil sa maling desisyon. May mga punto ring na-award sa kalaban. Kahit sa tingin ng marami ay mali ang tawag, isang eksenang nagpalala ng pressure sa Filipina sa gitna ng mainit na palakpakan at tribal cheer ng local crowd. Hindi lang officiating ang naging hamon. Ang atmosferang puno ng bias, kung saan mas malakas ang suporta sa Thai player, ay isang malaking mental test para kay Ala. Sa ganitong sitwasyon, normal lang na madala ang emosyon, lalo na sa isang finals match ng major regional multi-sport event na puno ng national pride at crowd energy. Ngunit sa halip na magpa-apekto, pinakita ni Ala ang kanyang katahimikan at focus. Patuloy na nilaro ang bawat punto ng may determinasyon at kumpiyansa. Sa kabila ng mga tensyon at palakpak na tila pabor sa kanyang kalaban, pinakita ni Ala ang kanyang dominance sa laro. Kinontrol niya ang batapang Thai opponent mula simula at ipinakita ang kanyang lakas, bilis at malawak na repertoire ng mga tira. Nagwagi siya sa unang set ng 6-1 at hindi nag-iwan ng duda sa pangalawang set ng 6-2 para makuha ang gintong medalya. Ang panalo na ito ay hindi simpleng medalya lang para sa Pilipinas. Ito ang unang gold medal sa women's singles tennis ng bansa sa SEA Games. Matapos ang 26 taong paghihintay, huling naitala noong 1999 at tanda ng malaking milestone sa karera ni Ala at sa kasaysayan ng Philippine tennis. Ang boses ng pambansang awit na tumunog sa podium sa Bangkok ay simbolo ng tagumpay na hindi lamang batay sa score, kundi sa paglaban sa adversity at pagtagumpay laban sa expectations na marami ang humarap. Habang maraming nagsasabing may bias at kontrobersya sa officiating, isang bagay ang malinaw. Hindi na kumbinsi ang Filipina. Sa gitna ng hostile crowd at questionable calls, nanatili siyang composed, clinical sa kanyang tennis at iniuwi ang gold medal para sa Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay hindi lang panalo sa scorecard. Ito ay isang statement na kahit anong pressure, kahit anong crowd at kahit anong kontrobersya, ang tapang at consistency ng isang champion ay mananatiling nangingibabaw. Hindi ito ordinaryong finals. Hindi ito simpleng laban ng dalawang atleta. Ang nangyari sa women's singles final ng SEA Games ay isang eksenang bihirang makita sa tennis. Isang Filipina na nakikipaglaban hindi lang sa kalaban sa kabilang net, kundi pati sa mga desisyong tila kumakampi sa host nation at sa crowd na malinaw kung kanino ang simpatya. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang pangalan ang hindi natinag, Alexandra Ala. Mula pa lang sa unang puntos, ramdam na agad ang bigat ng sitwasyon. Home crowd ang kalaban, host country ang Thailand, at sa bawat error ng lokal na manlalaro, may palakpakan pa rin. Sa bawat close call na pabor sa Filipina, may unggol at protesta. Ito ang klaseng atmosphere na kayang magpabagsak kahit ng veteranong atleta. Pero kay Ala, kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo siyang tumibay. Habang umuusad ang unang set, doon nagsimulang pumasok ang kontrobersya. May mga tawag na ikinagulat ng marami. Malinaw sa mata ng mga nanonood, ngunit iba ang naging desisyon sa court. Hindi isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod na questionable calls na nagbigay ng puntos sa kalaban. Sa ganitong sitwasyon, madaling mawala sa focus ang isang player. Madaling maglabas ng emosyon. Madaling madala ng inis. Pero si Ala, tahimik lang, diretso sa baseline, walang reklamo, walang drama, tennis lang. At dito nagsimulang magbago ang kwento. Habang umaasa ang Thailand sa momentum at crowd energy, si Ala ay umaasa sa disiplina. Bawat return ay kalkulado. Bawat rally ay may malinaw na layunin. Hindi siya nakipagsabayan sa emosyon ng crowd, nilaro niya ang laro sa sarili niyang ritmo. Unti-unti, napansin ng lahat na kahit may mga tawag na pumapabor sa kalaban, hindi pa rin ito sapat para guluhin ang Filipina. Ang unang set ay naging malinaw na pahayag. Sa kabila ng pressure, sa kabila ng ingay, sa kabila ng mga desisyong dapat sana ay nagbigay ng bentahe sa host, si Ala ang mas kontrolado. Hindi niya pinabilis ang laro. Hindi niya pinilit tapusin agad. Pinagod niya ang kalaban. Pinilit niya itong magkamali. At sa bawat puntos na kinukuha niya, mas lalong tumitindi ang katahimikan sa arena. Sa puntong ito, malinaw na ang laban ay hindi na lang pisikal. Isa na itong mental war. Ang tanong ay hindi na kung kaya bang sumabay ng Thailand sa antas ni Ala,
kundi kung kaya ba nilang tibagin ang loob ng isang atletang sanay na sa international pressure. At sa bawat minuto na lumilipas, mas nagiging malinaw ang sagot. Ito ang klaseng laban na naghihiwalay sa magaling at sa tunay na elite. At sa gitna ng hostile crowd, maling tawag, at bigat ng kasaysayan, unti-unting ipinapakita ni Alexandra Ala na hindi siya basta-bastang contender, isa siyang champion sa hinuhubog ng apoy. Habang papasok ang ikalawang set, ramdam na ang pagbabago ng enerhiya sa loob ng arena. Ang dating maingay na crowd ay unti-unting nagiging alanganin. Hindi dahil tumahimik sila, kundi dahil nagsisimula na nilang makita ang realidad. Hindi gumagana ang pressure kay Alexandra Ala. Hindi gumagana ang ingay. Hindi gumagana ang mga tawag na inaasahang babasag sa kanyang kumpiyansa. Sa halip na umatras, mas lalong naging matatag ang Filipina. Dito tuluyang lumitaw ang pagkakaiba ng isang atleta na umaasa sa momentum at ng isang atletang may malinaw na sistema. Sa bawat rally, mas mahaba ang pasensya ni Ala. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapadala sa emosyon ng crowd. Kapag may bad call, tinatanggap niya, humihinga, at bumabalik sa susunod na punto na parang walang nangyari. Iyon ang klase ng composure na bihirang makita, lalo na sa isang finals match sa teritoryo ng kalaban. Unti-unting nagiging halata ang epekto nito sa kanyang kalaban. Ang mga tira na dati ay may kumpiyansa ay nagsisimulang magmintis. Ang footwork ay nagiging pilit. Ang timing ay nawawala. Hindi dahil mas malakas si Ala sa papel, kundi dahil mas buo ang kanyang isip sa loob ng court. Sa tennis, kapag nagsimulang mag-alinlangan ang isang player, mabilis itong kumakalat sa bawat galaw. At yon ang eksaktong nangyari. Habang patuloy na kumukuha ng puntos si Ala, mas lalo ring umiikting ang bigat ng sitwasyon para sa host nation. Ang inaasahang fairy tale finish sa sariling bahay ay unti-unting nauwi sa isang tahimik na pagkilala na mas handa ang bisita. Sa bawat service game na napapanatili ni Ala, mas lalong nababawasan ang pag-asa ng Thailand. Hindi na sapat ang sigaw ng crowd. Hindi na sapat ang momentum. Ang laban ay kontrolado na. At sa gitna ng lahat ng ito, may mas malaking kwento na nabubuo, isang kwento ng kasaysayan. 26 na taon. Ganoon katagal naghintay ang Philippine Women's Tennis para sa isang CA Games Singles Gold. 26 na taon ng halos ng muntik ng pangarap na hindi matupad. Lahat ng bigat na iyon ay dala ni Ala sa bawat palo ng raketa. Ngunit imbes na pahirap, ginawa niya itong lakas. Nang tuluyang may sara ang laban sa straight sets, hindi na kailangan ng selebrasyong engrande para maunawaan ang bigat ng sandali. Isang maikling tingin sa scoreboard ang sapat. Ginto para sa Pilipinas. Sa mismong bahay ng kalaban, sa harap ng hostile crowd, sa gitna ng mga kontrobersyang dapat sana'y pumigil sa kanya. Ito ang klase ng panalo na hindi lang binibilang sa medal tally. Isa itong pahayag na ang bagong henerasyon ng atletang Pilipino ay hindi na natitinag sa pressure.